Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Barbers, iyakin ka pala eh. Di ba? Huwag ka na mag-congressman kung iyakin ka. Sa lahat ng mga public official at figure, ikaw yata ang unang umaray. Bilib pa ako dito sa kay Dan Ungol Fernandez eh. Hindi man lang umaari, sabi niya, hindi ko na lang babasahin, hindi ko na lang pakikinggan. Ganon! Alam nyo, huwag kayong tumira ng kapwa nyo kung ayaw kayong matira. Yun. O, di ba? Nagreklamo ba kami nung nagpalabas ng si Trillanes? Lahat ng kamag-anak ni Pangulong Duterte kinonekta sa drugs. Di ba? Si Pulong. O, si Man Scarpio. O, kinonekta yan sa drugs. Ano, nagreklamo ba yung mga Duterte? Hindi. Di ba? Hindi nagreklamo. Nag-press na naman po ang aking camera, mga ka-reaction. Sinasabutay po tayo ng mga makakaliwang loyalista. Alright, bago tayo magsimula ng ating reaction mga kababayan, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa iba't ibang sulok ng Universal Motion Dancer. Okay, magre-reaction tayo dito kay Idol Reaction PH, right? So, ikukulong na raw. Irereklamo na ni Kuyang Barbers ang mga vloggers. Irereklamo na tayo mga babayan. No? Nireklamo na tayo ni Kuya Barbers sa NBI. My goodness. Sama tayo dyan. Libre pagkain dyan mga idol. Grabe. Oy, paki-subscribe po si Idol Reaction TV. Reaction PHTV. Right. Idol ko yan. Subscribe nyo at itulungan natin siya maabot ang kanyang gold play button sa YouTube at dadalhin daw niya yon kay Tatang Digong pag naabot niya na yung gold button. No? Sasama kami. Sama ako dyan, Idol. Sama ako ha. Bodyguard mo ako dyan, Dol ha. Bodyguard mo ako ha. Okay, so tuloy natin. Mga makakaliwa loyalista, sinasabotahan nyo itong aking camera. Ano nangyari sa inyo, mga makakaliwang loyalista? Yeah. Meron ba mga loyalistang NPA dyan? Bago na po yung mga loyalista ngayon. Dati-dati, galit na galit sila sa mga NPA, ha? O, gagalaw na yan, gagalaw na, o, gumalaw na. Dati-dati, yung mga kampon daw ni Marcos, galit sa mga NPA, aba ngayon, iba na. Barbers! Barbers! Papaimbestigan mo daw ang mga vloggers. Hindi. Bayaran? Sinong bayaran? May nahuling vloggers, Barbers, ha? Nahuli. Sabi niya, mayroon daw instruction na manggagaling sa taas. Boom! Yung kalbong itim. Manggagaling daw sa taas, kailangan yung mga vloggers pare-pareho. Tapos yung bayad, kasi hindi GCash. Twice a month daw, twice a month yung bayad o once a month. Idol, bakit ba hindi ka sumala dyan, Idol PH, no? Reaction PH? Bakit ay hindi ka naman tingnan niyo mamaya ha, si Idol pala ay inopera na rin, no? Inopera na rin ng mga makakaliwa. Bakit nanindigan siya? Di ba? Kaya idol ko to. Tuloy, Idol. Kilala yung bakla yun eh. Bakla pala. Ay, bakla. Nauli siya, na-wiretap. Na-wiretap siya ng isang kinakausap niya na basta't daw si Tambaluslos, basta't magsalita ng magaganda patungkol kay Tambaluslos. Tapos, Barbers, hanggang 2028 daw yung kontrata. Hindi mo alam yun? Ahoy, laki na. Mga kareaksyon, si Barbers umaaray. Pumunta ng NBI. Papaimbestigahan daw lahat ng mga pumupuna sa Quadcom. May ang daming pumupuna sa Quadcom. Kalahating siguro mga 80% ng mga Pilipino ipakulong mo.
Boss, wala na tayong makukulungan yan. Eh, maggawa muna kayo ng ano. Okay, Kuya Barbers, maggawa ka muna ng maraming kulungan. Tapos yung mga pumupuna sa Quadcom na ayaw yung tigilan, na kayo na lang natutuwa. No, di ba? Ay paggawa muna po kayo ng maraming kulungan kasi nga sabi nga ni Idol, nasa 80% ang pumupuna. Ano? 80% ng mga kababayan natin ang pumupuna diyan sa Quadcom. Okay? Paggawa ka muna, pag nagawa na, na-build na yung building, ipa-content mo na kami. Diyos ko. Palagay ko, maano na yung NBI, matutuliro na sa dami niyang iniimbestigahan para lang sa request mo, Barbers. Una-una, Barbers, wala namang naniniwalang ikaw ay sangkot doon sa sa drugs. Walang naniniwala doon. Naniniwala ba kayo o ikaw naniniwala ka? Ikaw naniniwala ka sangkot yung Barbers? Walang naniniwala. Guni-guni mo lang yun na naniniwala kami. Hindi kami naniniwala. Hindi. Di ba lagi kong sinasabi sa vlog natin, si Barbers walang kinalaman doon sa yung mga Barbers, yung kapatid niya, siya, lahat ng kamag-anak niya walang kinalaman sa mga pulbur na yan. Di ba? Tama. Wala silang kaalaman. Di ba? Di ba? Sabi ko sa'yo, wala kang kaalaman doon eh. Di ba? Ganun yun. Bago po natin basahin itong love story ni Barbers sa NBI, na kung saan umaaray yata, umaaray ang Quadcom. Nagiging balat sibuyas na ba ang Quadcom ngayon? Kala ko ba astigin ang Quadcom? Kala ko matapang sila. Barbers, gusto mo sagupahin yung freedom of speech? Antimano, NBI di gamitin mo yung Quadcom. Patawag mo lahat ng vloggers na tumutulig sa Quadcom. Tingnan natin kung hindi magkakaroon ng vloggers power dyan. Kaya pag natapos naman kayo dyan, Kuya Barbers, lahat ng mga vloggers ng DDS, patawag mo dyan sa Quadcom. Sama kami lahat dyan. Dagdagan nyo pa yung mga tiga-hearing nyo dyan at sa dami ba naman namin. Ay ba, sarapan nyo rin yung pagkain dyan, ha? Yung mga pagkain, gusto namin, oras-oras may kumakain, ha? At ang gusto namin mga drinks, dapat mamahalin. Abay, sa dami ba naman budget dyan? Abay naman, ipatikman nyo naman ang mga vloggers dyan. Ang dami namin, ano nyo naman yan, Kuya Barbers ba? I-schedule nyo naman. Sabihan nyo naman kami ng mga 1 week before. Di ba? At para makapaghanda naman ang susuotin, men. Magsihanda ang mga mga barbers, ang mga vloggers na DDS at nirereklamo na daw ang mga DDS sa NBI at ipapatawag daw ho tayo at doon ay maghihiring sa Quadcom. Libre ang tanghalian, libre ang umagahan, tanghalian, hapunan, may dinner every hour and may merienda. Si Barbers nagbibiro yata. Ayan, si Barbers, huwag ka magbibiro. Pakinggan natin ang kanyang pahayag, mga ka-reaction. Pakinggan natin ang pahayag ni Barbers. Sige, na kung saan wala siyang kinalaman. Naniniwala naman ang Reaction TV PH na walang kinalaman si Barbers, di ba? Di ba? Di ba? Wala ho akong kamag-anak, wala ho akong kapatid na drug addict at lalong-lalong hindi po ako drug pusher o ang aking kapatid ay drug pusher. Wala pong katotohanan yan. Yan po ay isang... Dapat dalhin mo sa Quadcom yan, Barbers, doon mo patunayan. Hindi sa camera. Walang maniniwala sa'yo sa camera. Dapat imbestigahan yan sa sa Quadcom. Ipatawag mo lahat ng mga nagbibintang sa'yo. Patawag mo, paburbur mo lahat. Padalan mo ng subpina. Padalan mo ng show cause order. Ganon. Padala mo na show cause order. Ako naman idol. Sasalita ka dyan, Kuya Barber, sa social media mo na hindi ka drug pusher, wala kang kapatid na addict. Bihira na naniniwala ng mga Pilipino ngayon sa pagdating sa may social media na magsasalita ka dyan. Tiga Quadcom ka naman, hilahin mo yung mga kapatid mo doon sa Quadcom.
Tapos mag-hearing kayo, sama mo yung mga kapatid mo doon. Trending ka doon. Aba, mga kapatid ni Barbers, sinama sa Quadcom at inimbestigahan mismo ni Kuya Barbers ang kanyang mga kapatid dahil ay inaakasuhan at mga drug addict daw ang kanyang mga kapatid. Kaya mga kababayan, makinig ho kayo sa ating hearing at iko-contempt ni Kuya Barbers ang kanyang mga kapatid na sinungaling at ay sabi na hindi daw sila addict. Buset! History mo padalan. Tapos, in aid of the legislation, na kapag wala na dapat na nagsasabit, katulad sinabit ni mantagin mo, Barbers, ha? Warning lang to. Sabi ng AMLAC, hindi totoo yung daladalang mga papeles ni Trillanes. O bakit hindi nyo sa sinight in contempt nagsisinungaling si Trillanes? Barbers, hindi. Pinapaalala ko lang sa'yo, bali mo bukas makontempt mo si Trillanes, no? Ganoon. Alam mo, Idol reaction PH, no? Hindi man iko-contempt ni Kuya Barbers yan si Trillanes. Magkumparing buo yan eh. Kumparing buo, men. Basta sila, sama-sama, one family, sinungaling family, di ba? Basta kung ano man mangyari, basta't galingan nyo lang yung inyong mga script na babasahin. Wala tayong iko-contempt sa sarili nating kasamahan. Anak ng meteng. Barbers, magpaliwanag. Ito, magpapaliwanag po si Barbers. Paliwanag lang kay Barbers. Hindi siya naniniwalang sangkot ka, Barbers. Guni-guni mo lang yun. So, kung wala kang kinalaman, bakit ka nagpapaliwanag? O sabagay, minsan sa asawa natin, kahit wala tayong ginagawang masama, nagpapaliwanag tayo, di ba? Pero nahahalata ng asawa dahil alam niya nagsisinungaling ka. Tinan mo, nagre-react si Kuya Barbers ngayon na hindi na totoo yung akusasyon na may drug addict siyang mga kapatid at hindi daw siya drug pusher. Sabi nga ni Idol Reaction PH, tayo nga may mga asawa nga tayo, kahit wala naman hindi naman tayo nahuhuli na babae, nagpapaliwanag tayo, di ba? Si Kuya Barbers, hindi pa ka nahuhuli, nagpapaliwanag na. Yun nga pinakamaganda, Kuya Barbers, dalhin mo yun sa Quadcom, dalhin mo yung mga kapatid mo doon at mag-hearing kayo. Tapos yung mga magagaling mo yan, mga taga-hearing, mga kasamahan mo dyan, tanungin yung kapatid mo hanggang sa makontempt na. Diyos ko. Di ba? Paliwanag ka, hindi naman nagdududa yung asawa mo. Kasi paliwanag ka ng paliwanag, ganyan pala, may ginawa kang katarantaduhan. Ngayon ito si Barbers, hindi naman po natin sinasabi gumawa siya ng katarantaduhan. Pakinggan po natin ang paliwanag ni Congressman Barbers. Barbers, makinig kayo sa pinaka-the best na kongresista sa buong universe. Pinaka-the best. Fake news. Una, wala ho akong kamag-anak, wala ho akong kapatid na drug addict. Kala ko wala kang kamag-anak, kapatid. Dapat bilisan mo. Wala akong kamag-anak, wala akong kapatid na drug addict. Hindi yung binibitin mo kami. Kala ko kabuti ka lang lumitaw sa mundong ito. Yun, ganoon, maliwanag dapat. So wala daw po siyang kamag-anak. Wala siyang kapatid na drug addict, okay? Tuloy. At lalong-lalong hindi po ako drug pusher. Yun. Naniniwala kami lahat dyan. Naniniwala ba kayo? Naniniwala kami, hindi ka drug pusher. Ano pa? Ang aking kapatid ay drug pusher. Alright. Wala pong katotohanan yan. Walang katotohanan. Yan po ay isang news na galing po sa isang fake news na galing po sa mga desperadong mga kalaban namin sa politika. Walang desperado kundi kayo. Wala kayong kalaban sa politika. Ang kalaban ninyo, mga sarili ninyo. Ang sumisira sa inyo, yung sarili ninyo. Bakit namin kayo sisirahin kung hindi nyo sinisira ang sarili nyo? Panis ka ngayon. Walang sumisira sa inyo. Yung patuloy nyong pag-iimbestiga sa Quadcom na halata naman na panggigipit sa vice-presidente, sa presidente, at sa marami pang resource person dyan na kung makapag-contempt kayo ay wagas. Sino sumisira sa mga sarili ninyo ngayon? Kayo o kami? Hindi, kayo.
Huwag mong gawin sa kapwa mo, Barbers. Kung ayaw mo mangyari sa'yo, golden rules yun, Barbers, ha? Sinisira. Desperado tayo, sirain. Walang desperadong mga DDS. Oh, siyempre. Kailanman hindi kami naging desperado. Desperado daw tayo. May pagmumukha bang ganito, desperado, Barbers. O, tingnan mo. O, Grabe, okay ka lang idol. sa akin ng isang guhit kasi lagi ka naliligo. No? At siguro yung mga trolls dyan na bayaran, ayan siguro nanggaling yan, no? O, alam ko yun. Tanungin mo si Tambaluslos kung ilan yung trolls niya. Pero ako hindi ako naniniwalang may trolls si Tambaluslos. Yung mga nakikita natin sa Facebook, yung pare-pares yung picture, tapos kung mag-comments pare-parehas. Yeah. At nag-hire pa sila ng trolls para matalo nila yung, bawa, nag-post sila, no? Tapos may lapping, tsaka heart, tsaka thumbs up. Nag-hire sila para marami yung thumbs up, tsaka heart. Matalo yung lapping, emoji. Siguro na picture, nananalo sila, konti lang, mga 500. O ngayon, tignan mo, tambak na naman. O ano ba, Barbers? Nagtataka nga ako eh. Gano'n na ba kayo kadesperado para mag-invento ng ganyang klaseng kwento? Ganyan mga kayo ka-desperado sa Quadcom. Ganyan kayo ka-desperado. Sinabi na naman Davinday Sara, hindi nyo alam ang batas. Tinatanong kayo, sino ang appointing, let's say, yung appointing na nagbibigay ng posisyon, let's say appointing officer, dyan kayo, kay Gloria Labandera, ang sagot ni Chua, ano ba yun? Education Secretary. Kung hindi ako magkakamali, siya daw. Sinagot siya ni Madam Inday Sara, ang presidente lang ang makakapagtanggal sa mga USAC tsaka ASEC, hindi nyo alam. Diba? Barbers, halimbawa, meron kayong hearing kami wala naman kaming pakialam sa Quadcom na yan eh. Kaya lang, nandadamay kayo ng mga inosenteng tao. Tsaka hindi naman kapag-trabaho ang mga tao sa inyo, contempt kayo ng contempt. Hindi kayo nakakatulong sa bayan. O ano ba, magpaliwanag ka, hindi naman kami naniniwalang sangkot kayo doon sa ipinagbabawal na powder. Hindi kami naniniwala doon. Malinis ang konsensya nyo, kayong mga barbers dyan. Malinis ang kaluluwa nyo. Basta't wala kayong bahid ng kasalanan. Hindi ka rin kurap. Sige, barber, sige. Okay, diretso mo. Na wala man lamang kayong basihan. Una, yung sinasabi niyong sasakyan namin, pag sa amin yan, bibigay ko pa sa iyo. Kung sino ka man nag-umpisa magkwento niyan. Sa iyo na yan, sasakyan na yan. Pangalawa, kung yung kapatid... Ayaw namin yung sasakyan na yan. Ayaw namin yan. Ayaw namin. Gusto mo yung sasakyan na yun? Ikaw gusto mo? Walang may gusto dyan. Wala. Sa dami ng barbers. Ayaw ko magagas. Ganun yun. Diba, ganun yun. Diba, ganyan din ang nangyari doon sa anak ni Boying Remula. Na pagbintangan siya na may daladalang MJ, Mary Jane. May daladala. Marami daw eh. Hindi ko lang kung ilan. Yun daw ay nahuli siya. Nung nahuli siya, nabaybas siya, ang nangyari, mali daw. Hindi naman daw niya daladala yun. Kumbaga, parang siguro katabi lang niya yung Mary Jane. Basta gano'n. Hindi raw totoo. So, dahil daw sa technicality, hindi siya nakasuhan. Diba? Pero walang naniniwala na yung anak ni DOJ Secretary Boying Remula ay may kinalaman sa pinagbabawal na gamot. O, di ba? Pwede rin namin sabihin sa inyo yan na kayo ay wala rin kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Ganon. Ganon lang yung explanation ng barber, di ba? Kung sinasabi na nag-drive, abay, pangalanan nyo. Di ba? Kung sino yung kapatid ko nag-drive. Kahapon lang, kausap ko yung kapatid kong isa. Isang kapatid ko naman, nandirito sa probinsya. Siya dyan na ato gobernador diri. So, ini kuman ng mga fake news. Manggawas ini kuman mga kaigsuunan, mga Surigao. Tungod kay hapit naman lagi ang politika. Alright. Tama. Walang naniniwala, Barbers. Malinis ang pangalan ninyo. Guys, linisin natin ang pangalan ni Barbers. Para wala nang hindi na siya mapagod. Tinawag pa niya ang NBI.
Tsaka wag na natin punayin yung Quadcom. Kahit anong gawin nilang kabaluhurahan, kahit balahura pa sila dyan sa Kongreso, ayaan na natin sila. Wag na natin silang punayin. Wag na tayong mag-comments. Wag na tayong mag-react. Kahit gumawa pa sila ng mga katarantaduhan dyan, basta tayo, pikit mata, sarado bibig, sarado tenga. Gusto nyo yun? Ayaw nyo, diretso tayo. Mabuti ba, Barbers? Ayaw namin. Manawagan ka sa Facebook, saka sa YouTube. I-block mo sa buong Pilipinas. Sige, block mo. Di ba? Yun lang ang solusyon sa problema mo. Pero sabihin mong mananahimik ang taong bayan, kaya nakatarantaduhan ang ginagawa nyo dyan sa Quadcom. Pwede ba yun? O, tuloy natin, ha? Kasi ang Reaction TV PH Barbers, hindi siya naniniwalang sangkot kayo doon. Oo. Hindi rin siya naniniwalang may kinalaman kayo doon. Malinis ang konsensya nyo doon. Diba? Tama? Tama. O, tama daw. Tama daw. Sabi ng sekretarya mo, tama. Tama daw. O, yung janitor. Diba tama? Tama. Tama. Actually, hindi ko siya tinatawag na janitor. Helper ko. Kasi yun na, Per. Kasi ang pangalan niya, Joper. O Helper. O Joper. Salamat. Diba? O, tuloy. Lahat kamo, mga bright man ang ato, mga surigaw nun. Pero dyan, kaya po mga pipila, mga kabulok na mga surigaw nun diri, na amoy mutuo da dyan sa mga diyaw ng mga istorya. Sa amo, pamilya, gikan pa sa amo amahan. Hantod sa amo, mga magsuon. Ang amo advokasya sa among pamilya, anti-illegal drugs. Tama. Anti-illegal drugs. Kilala ko yan si Barbers. Merong merong advocacy yan. Merong advocacy. Nung panahon ng Pangulong Duterte, anti-drugs talaga yan. Merong advocacy yan. Naniniwala ako dyan. Wala yung kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Lahat ng Pilipino, walang naniniwala si Barbers ay may kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Ewan lang namin yung mga kapatid niya at mga kakilala niya, mga kamag-anak niya. Pero sigurado kami kay Barbers, wala yung kinalaman. Oh, malinis ng pangalan mo, Barbers. Yan. Pero siyempre, hindi namin kilala yung kapatid mo. Hindi namin kilala yung mga kamag-anak mo. Hindi namin sila pwedeng idepensa. Ikaw lang ang pwede kong idepensa dito. Diba, tama? O, wala kang kinalaman. O, tama, okay na tayo. Wala. Yung kapatid mo ang ano mo sa Quadcom. Roy. Kami. Indainin ang mga kontra sa politika, kaya dahil mga history. Dahil mga history kintahay, na may mga istorya na mugamit si Pedro, mugamit si Pulano ng mga taglaong, mga ginadili na mga drugas. Inday sabi ni si Pedro, undang na Pedro. Alam mo, Barbers, isa lang ang payo ko sa iyo. Kung walang sunog, walang usok. Wala akong ini-imply dito. Yun ay kasabihan lang. Diba? Malamang sa malamang, yan ay tinatawag na balikatan. Ano pong ibig sabihin ng balikatan? Ginawa mo sa kapwa mo, gagawin niya sa'yo. O doon na tayo sa balita. Balitang gurgur. Representative Barber siniling sa NBI na imbestigahan mga vloggers na sumisira sa Quadcom. Mga vloggers, humanda kayo kay Barbers. Isama mo ba yung mga vloggers ni Tambaluslos? Yung di umano bayaran. Isasama mo yon yung mga trolls? Oo, yung mga trolls ni Tambaluslos, isasama mo, hindi. Kami lang, okay. Hindi, wala naman daw pong trolls si Tambaluslos. In aid of the legislation, pag itanggal nga yung mga trolls ni Tambaluslos, okay, tanggalin sa record. Basahin natin, Barbers. Huwag iyakin, ha? Huwag iyakin. Ginusto nyo yan eh. Oo nga. Tumira na kayo ng tumira ng kapwa nyo. Ngayon, pag tinira kayo, umaaray kayo. Walang ganyan, Barbers. Pag tumitira ka, kailangan pag tinira ka, ready ka. Oo. Iyakin ay si Kuya Barbers. Si Trilileng, puro kasinungalingan ang dala niyang papeles, tinatanggap ninyo. Mga ogag ba kayo dyan? Hindi naman, di ba? O ba't tinatanggap ninyo si Trilileng? Meron tayong Bagsik Resilo. Naglabas siya ng
Sinasabi niya bank account records. Pantagin ninyo, pinabayaan yung ipalabas niya sa kamera. Hindi nyo man lang nalaman yung bank secrecy law. Hoy, Trililing, wag mong ipalabas yan. Bawal yan, makakasuwang ka. Okay, baka makasuwang pa kami dyan. Ipapalabas mo dito sa kamera yan. Meron tayong bank secrecy law. Yeah. Habang walang waiver na manggagaling doon sa bank account owner o doon sa walang ginawa na kay Tevez. Ipipreeze lang. Pero hindi mo pwedeng buksan. Masaya si Barbers. Kasi nakikita natin sa kanyang mukha, ayan, masaya siya. Kasi Barbers, gusto mo, ikaw lang ang pumubugbog eh. Gusto nyo, kayo lang ang bumubugbog. O tingnan mo si Barbers, magpa-seminar ka kay Dan Ungol. Di ba? Ang daming tira kay Dan Ungol, ha? Ang daming tira kay Benny Abante. Si Benny Abante umaaray na. Pero walang ganyan. Walang nanawagan sa NBI, ha? Wala. Ikaw lang. O nagpapasikat ka lang kay Tambaluslos tsaka kay Marcos Jr. O baka utos sa'yo ni Tambaluslos tsaka ni Marcos Jr. Malamang. Tama? Para patahimikin kami, gano'n. Madami yan, Barbers. Merong mga political vloggers na wala namang alam. Basta salita lang sila ng salita. Buga lang sila ng buga. Marami yun. Yung mga buga ng buga na yun, walang control sa kanilang mga dila. Pag ginuli mo yung Barbers, marami yun. Hindi mo mauli ng isang buwan yun. Saan mo ikukulong lahat yun? Pangatlo, Barbers, yung mga sinasabi mong vloggers na sumisira sa Quadcom, baka yung iba doon hindi naman vloggers. Baka yung iba doon, yung membro ng Quadcom. Baka yung iba membro pa ng Quadcom. Pero pag mga trolls nila or mga kampi sa kanila, yung nagtatanggol sa mga taga-Quadcom, nagtatanggol kay BBM, di ba? Hindi daw kasali yun. Tayo lang mga DDS. Pero dapat, Kuya Barbers, dagdagan nyo pa yung mga trolls nyo, dagdagan nyo pa yung mga vloggers nyo. Kasi kung sa totoo lang, kasi napapansin siguro ni Kuya Barbers, ang mga taga-Quadcom, ang gagaling ng mga DDS, talaga naaasar sila. So itong mga tanso ng mga vlogger, ng mga trolls nila, mga vloggers nila, ay mga walang kwenta kasi mga bobo. Kaya ito si Kuya Barbers ay nagsumbong na sa NBI. So siyempre, utos siya ni Tambaluslos, men. Quadcom, sinisira nila yung Quadcom. Di ba? Tsaka, Barbers, alam mo naman na wala namang patutunguhan yung Quadcom na yan. Ang Quadcom, alam na namin na ano yan, dinesign yan para gipitin ang dalawang mag-ama. Yan. Dahil tumutol sila dun sa plano ninyong People's Initiative. Nung tumutol ang Pangulong Duterte at pinagmumura si Bangag, sinabi niyang nagdudroga siya, sinabi niyang ganyan-ganyan, pinabababa siya sa kanyang posisyon kasi pinakikialaman ninyo ang saligang batas. Ngayon, ang kinakalat niya sa social media na gusto na raw maging presidente ni Sara Duterte. Kahibangan yun. Ayaw niyang maging presidente. Ayaw nga niya maging vice-presidente. Di ba? Alam mo kung sino may gusto maging presidente tsaka sino gusto maging vice-presidente, walang iba kundi si Bangag. Ang pangalan na ito? Yung tinatawag nilang Tambi. Tambi lush-lush. Hindi pa natin nababasa itong niya ito. Hiniling ni Surigao del Norte Statistical District Representative Ace Barbers sa National Bureau of Investigation na imbestigahan at mapagsampa ng kaso laban sa mga vlogger na umano'y sumisira sa reputasyon ng House Quadcom Committee. Barbers, for your information, anong klaseng reputasyon meron kayo? Wala na kami sisirain sa inyo. Sira na kayo. Magulos dili ka, Barbers. Alam mo, si Director Santiago, doon pa lang, kay Madam Sara Duterte, sumakit na ang kanyang neck, ang kanyang head. Yeah. Tapos dalagdagan mo pa
Ipapaimbestiga mo itong mga vloggers. Ilang vloggers yan? Sumulat si Barber sa Quadcom Committee Lead Chairperson kay NBI Chief Jamie Santiago na umiling na tukuyin ng mga tao o grupo sa likod ng mga vlog na di umano ay naghahasik ng maling impormasyon at sumisira sa integridad ng serbisyo publiko ng mga mambabatas sa Kamara. Umaaray na si Barbers. Sinabi ko na, Barbers, wala kang kinalaman doon sa sasakyan. Wala kang kinalaman Masali doon, kuya. Walang kinalaman ng pamilya mo. Wala kayong kinalaman. Oh, hindi ba malinaw yun? Hindi. Yun ang ibig ko sabihin. Malinaw, di ba? Oh. Ano pa? Hiniling din ng kongresista na panatilihin ang digital evidence kaugnay ng mga vlog. Ipinasa ni Barber sa NBI ang isang vlog na nag-uugnay sa kanya at kanyang kapatid na si Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers sa illegal na droga, gayon din sa iba pang ebidensya. Very obvious na well-organized at bayaran ang mga vloggers na ito na gustong sirain ang pangalan ko, ng kapatid ko at mga Quadcom members. Anya sa kanyang pahayag nitong linggo, Disyembre 1. Alam mo, Barbers, well-organized kami. Oh, in-organize kami ng YouTube. YouTube bayaran ba kami? Oh, bayaran kami. Binabayaran kami ng YouTube eh. Yeah. Ano sa tingin mo? Mga political vlogger, gagawin ba ng libre yan? Hindi. Gagawin ba ng libre ng ABS-CBN? Hindi. Gagawin ba ng GMA na libre ang pag-aatid ng reaction tsaka mga news? Hindi. May bayad yan. Nabayad yan. Mga content creator kami. Wala nang libre ngayon. ngayon. Mga content namin, kinli-create. Pero sabihin mo may mga politician na nagbabayad sa amin, hoy, hindi kami mga bayaran. Dito sasabihin na ni Idol na pati siya ino-operan ito pakinggan niyo mga babayan. Pati siya, sabi ko nga sa inyo may mga vlogger na binabayaran eh. 'Di ba? Yung mga sikat na, yung tulad niyan, marami nang nakakapanood at marami nang mga nakasubaybay, babayaran, malaki magbayad mga babayan, malaki. Pakinggan niyo. Ilang beses siya yung mga nag-email. Yan. Na kung gusto ko raw ng ganitong halaga, ipopromote ko si ganyan, si Poncio Pilata, si Poncio Pilato. Malalaking halaga po ha. Yan. Ang usapin po dito, hindi 1,000 ha. Hindi 100,000. 100,000. Mga 100,000. Malaki. Nung nagbigay ako ng presyo, gusto mo? Ganitong presyo ko. Umatras. Wala kaya ka. Mga milyon siguro. Sa katarantaduan mo, ipapromise kita, ipopromote kita. Yeah. Ayaw na ayaw ka ng aking mga listener. Ayaw na ayaw ka ng aking mga followers. Hindi na nga kita pinakikilaman eh. Yung gusto magpapromote sa akin. Hindi ko na siya pinakikilaman. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya pinakialaman. For delikadesa. Di ba? Ganun yun. Kasi hindi naman siya masyadong garapal. Pero corrupt din. Alright. Kalimutan na natin yun. So, ayan, natin na yung mga babayan. Itong si Reaction PH TV Idol ay may nag-email din talaga. So, niloko niya siguro. Sinabi niya, bigyan mo ako 2 milyon, isang buwan. Pero syempre, hindi niya pagpapalit yung dignidad niya. Kasi talagang DDS talaga siya. Hindi naman siya katulad ng mga ibang mga DDS na talagang nasilaw sa pera. Mga nasilaw, syempre. Pero pera ang labanan eh. Totoo sinasabi niya, kahit sino pa man. Kami mga vlogger, kung sino man mga nagbablog, syempre may kaukulan tong sweldo kay YouTube or kay Facebook. May magsasalita ba naman kami rito kahit paano ay walang kita. No, ito kasing mga tanso, syempre mga babayan, sa kabila ng may sweldo sila sa kanilang pagbablog, sa kanilang platform, YouTube o Facebook, may sweldo na sila, may sweldo pa sila, no? Sa pagiging troll or vlogger ni BBM. Right, di ba? Lupit, no? Kami hindi. Kanya-kanya lang diskarte sa pagbablog para
Hindi naman na ito nga sabi nga ni Idol, wala na nga gusto sa inyong sumusuporta eh. Diyan pa kami. Okay na sa amin to dito. Kung magkano man kinikita namin sa pagbablog, ay pwede na yun. Okay na sa YouTube ang aming boss, di ba? Mabait naman. Ah, Hinimok ng mambabatas ang NBI na magsampa ng mga kaso yan na. kabilang ang libel at sedisyon kaunay sa Cybercrime Prevention Act. Sedisyon? Hindi kami sadista. Naniniwala rin si Barbers na ang integridad ng committee ay mapoprotektahan at mananatili sa pamamagitan ng NBI. Matatandaan na ang Quad Panel ay nagsagawa ng investigasyon sa mga illegal na droga at Philippine Offshore Gaming Operation. Barbers naman. Kala ko Barbers sports ka lang. Alam mo Barbers, sa ginawa mong yan, lalong dadami ang fans mo. Kung ako sa'yo, gayahin mo na lang si Dan Ungol. O, di ba? Si Dan Ungol, okay lang. Tirahin nyo na ako ng tirahin, okay lang. Kahit hindi ako manalong governor, okay lang. Kasi, total, kota na ako. Di ba? 3 taon ako dyan sa Kongreso, kotang-kota na ako. Kota na. Yeah. Pagkatapos ng gubernatorial election, sabi niya, Boy Ungol, matalo, manalo, magpapahinga ako ng masarap. Ngayon, ikaw, Barbers, kung umaaray ka sa mga vloggers, sa mga nag-scrutiny sa'yo, sa mga nag-scrutiny sa'yo, umalis ka sa public office. Lumabas ka sa public figure. Maging private citizen ka. Wala nang titira sa'yo. Siguro yung kapitbahay mo na lang na Marites. Pero wala na kaming pakialam sa'yo kung mawala ka na dyan sa Quadcom at sa Kongreso. Tama. Pagbalik mo sa Quadcom, pagbalik mo sa Kongreso kung sakali man, at hindi ka pa rin nagbago, yung mga tono nyo, ganyan, naririyan lang kami sa tabi-tabi, Barbers. Alam mo, Barbers, kung takutan lang, huwag mong tatakutin yung mga vloggers. Huwag mong tatakutin yung taong bayan sa NBI. Wala naman kaming ginagawang masama sa iyo eh. Ang tanong, may ginagawa ba kayong masama dyan sa Quadcom? Barbers, makinig ka. Meron ba kayong ginagawang kabulastugan kayong mga Quadcom? Wala. Lahat ng ginagawa nyo dyan according to the rules of law. Lahat ng ginagawa nyo dyan may pangrespeto sa kapwa. Lahat. Hindi kayo nanggigipit. Totoo? Oh, good. Mga kareaksyon, Pang-asal mga talaga. kababayan, mga kabarangay, mga kaprobinsya, mga katoto, mga pare, kumpare, umare, huwag nyo na daw pansinin ang Quadcom. Umaaray na si Barbers. Ewan ko kung lumalabas na yung kanyang almoranas. Sir, may almoranas ka ba? Wala. Wala daw siyang almoranas. Wala. Pakitanggal nga sa record yung almoranas in aid of the legislation. Okay, Barbers. Ito na ang aking PS, Panguli Salita. Maraming salamat sa paglilingkod mo sa ating bayan. Maraming salamat sa ginagawa ng Quadcom na may inayupak na Quadcom na yan. Alam mo, hindi ako sigurado eh. Kung si Director ng NBI, kung hindi diring-diri sa inyo, hindi ako sigurado. Director Santiago, idol kita. Sana tumakbo ka, Senador, sa susunod na halalan. Okay. Idol kita. Hindi ka ba nandidiri sa Quadcom? Tanong lang. Napapaganyan na nga, lumalabas na nga ang dila niya sa diring-diri na siya sa inyo. Duterte! So yan mga babayan,
Kinggan natin, napanood natin si Reaction PHTV. Excuse me. Subscribe natin siya at tulungan natin siya maabot yung kanyang gold. No? Play button at sama kami dyan sa Davao. Dadalhin namin yung kanyang gold button. Gold button daw ang gusto talaga niya ni Idol. No? Tanyo naman, sino ba namang hindi maasar sa kanya? Lupet, no? Oo, abay, Kuya Barbers, bakit naman kasi kayo nagpapa-NBI? Hindi mo ba alam, napakadami. Pagka meron ka lang isang vlogger na papa-NBI, abay, wag mong siya lang, sama mo kami lahat. Walang, malugi kami. Lahat ng DDS, lahat ng mga sumusuporta kay Tatang Digong, no? Sabi mo, naninira sa Quadcom, ipatawag mo kami lahat diyan sa Quadcom. Interviewin mo kami lahat yan para sikat kami. Para lahat, maraming camera nakatutok sa amin. Di ba? Idol, reaction. Diyos ko. Sa ginagawa niyo naman kasi na yan, hindi naman na kasi nakakatuwa. Hindi naman kayo mambabatas eh. Congressman kayo, no? Hindi kayo mga attorney, hindi kayo tiga-hukom, hindi kayo ano. Dapat yung mga ganyang usapin na yan, dun yan sa mataas na hukuman. Hindi naman kayo mga nag-aral sa mga hukum-hukuman. Bakit kayo nandyan? Hindi ba? Kasali ba yan sa pagiging kongresista? So, yung mga babayan, hanggang dito na lang itong ating reaction video. Napanood nyo po itong ating reactionan. Napanood nyo po yung video ni Idol Reaction. Idol Reaction PHTV. So, kung gusto nyo mapanood yung mga marami pa mga video na sa kanya, so, tuloy-tuloy lang tayo sa mga pagre-reaction. DDS Vlogger po, si Boy Sardinas. Maraming salamat sa mga new subscribers natin dyan. At patuloy na sumusuporta. Tuloy lang tayo hanggang matapos ang mundo. Hanggang matapos na ang Earth. Maraming salamat pa. Susunod. Sana nandiyan ka at paki-like. Kung pwede, paki-share yung video na to para abot natin ng global silver button. Thank you. God bless. Bye-bye. Sa ulitin.